So, yun nga, for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko i-repat o ipalitan natin ng pinaglalagyan niya or ng pot etong Pittosporum natin. Dahil sobrang laki na niya. Siya yung nakalagay dun sa front area ko, dun malapit sa gate. Hindi malapit, tapat mismo siya ng gate. Kasi naniniwala nga ako na isa siya sa mga lucky plants natin, ha? So, ganyan siya kalaki. Ayan. Kumbaga, sobrang laki na niya or lush. At ganito lang kaliit yung kanyang ugat. Ito lang. Yan ha. Ganyan lang yung ugat niya. Pero ganito siya kalaki. Ayan, no? Yan, lagay muna natin siya dito. Kasi, dito nga tayo. Yan. Kasi guys, may istorya kung bakit doon ko lang siya nilagay. Dito ko kasi siya unang nilagay sa kawa. Ayan. Ito sa kawang to. Hindi nyo nakikita. Yan. Dito ko siya unang nilagay sa kawa na to. Kasi nga, medyo may accent kasi siya ng bonsai. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Hindi mo na siya kailangan i-trim ng i-trim para ma-bonsai. Kusa yung ganda ni Pittosporum na ganyan, di ba? Na parang layered, na parang binonsai. Kaya gandang-ganda ko kay Pittosporum. Kaya dito ko siya nilagay. Medyo maliit pa siya that time. Yan. Medyo maliit pa siya that time nung kinuha ko siya. May story tong Pittosporum na to. Yan. Ayan. Dito ko pala ilalagay para nakikita nyo. May story yan si Pittosporum. Nung kasagsagan kasi na nag-uumpisa ako sa pagbablog ko ng ng mga garden, ayan. Unang-unang nag-reach out sa akin is walang iba kundi si Mother Earth dyan sa Calauan, Laguna. Tama ba ako? Alam ko Calauan, Laguna sila. At yung anak nung may-ari yung nag-reach out sa akin that time. Pandemic yun. Kasagsagan ng lockdown. Hindi ganon ka-extreme yung lockdown that time. Kumbaga, nasa second level na. Parang ganon. Yung pwede ng, kumbaga, hindi ka makakalabas ng wala kang, dahilan sa pagpunta doon. Ganon yung nangyari. So, yung akin, parang naging business, trip. Sila yung nagbigay sa akin ng issue na parang permit para enter ako sa kanila kasi parang parang trabahador nila ako, gano'n. Para ma-video ko yung garden nila that time. Sobrang bait nila. At sobra talaga akong welcome. Alam niyo yun. Unlike ngayon, napansin ko, parang dahil nga siguro, in-invite nila ako, kaya sila ganun. Hindi ko lang sure ha. Pero sobrang, sobrang bait. Ito nga pala, yung mixture natin is yung simplixture ko. Pero nilagyan ko siya ng loam soil. Bakit may loam soil? Kasi, added nutrients nga dito sa halaman. Dahil nga, outdoor variety siya. So, mas commonly kailangan niya ng soil nutrients para dun sa ugat niya. Right, love? Yes, ma'am. Whatever you say. Look at you. So, ayan. Dito lang. Ang gagawin ko, bago ko ilagay itong si halaman, lalagyan ko muna siya ng Osmocote. Ayan lang yung Osmocote ko. Ever since, ito lang ginagamit ko. Parang, lang, madali para dun sa ugat niya, diba? Look at the roots. It's just small. No? So, I need to repot it. How about that? Straight or just like this? Whatever you think, baby. Oh Lord, you're scaring me naman. So, ayan. Siguro ganyan, no? Habang nire-repat natin siya at si Davis. Ang laki ng shear. Ayan. Siguro medyo okay na yung ganito. Nakikita nyo. Basta ipapat ko lang siya ng ganyan.
Para lang maiayos siya. Sa potting mix naman niya, totally, ayan lang talaga gamit ko, ha? Naging bonsai effect lang siya. Pero, carry naman. Ayan. Gandang-ganda ako sa Pittosporum na to. Kasi yung variegation na, ano niya, sa dahon niya, kung pansin nyo, yung variegation effect niya dyan is ang ganda-ganda. Ang tawag ng iba dito is cheese plant. Dahil nga daw is kulay cheese siya sa ibabaw. Pero, ganyan naman siya kaganda, no? Ayan, sana maging okay ka pa. Mukha naman siyang okay na. Ang problema lang talaga sa kanya, wala na siyang ganong nakukuhang nutrients. Dahil nga sobrang konti ng ugat niya. So, yan. Medyo pinuno ko na. Medyo carry naman yan. Yeah. Sana nakikita niyo. Yan siya. So, eto na nga yung kwento ko dyan. Dito ako sa may unahan, ha? Para... So, sila yung unang-unang nag-reach out sa akin para i-video yung garden nila. Na hindi ko na kailangan ng magpaalam. Kaya, kinabahan ako noon. Ang kasama ko ba that time is walang iba kundi si Ina. Ayan. 4 years ago. Si Ina yung nakakasama ko noon na mag-plant hunt. So, sobrang saya ko that time. Kasi nga, may nag-reach out sa akin. Sobrang saya ko rin. Kasi, ito yung unang halaman na nakuha ko ng discounted price. Sobra. Pero that time, binibenta nila to. Maniwala kayo sa hindi. Pag ganito nakalas yung halaman na to, 15,000 pesos. Yan. Kasagsagan niya noon. Ewan ko ngayon. Pero, napansin ko, medyo may kapahalan pa rin talaga si Pittosporum. Kasi nga, yung design ng halaman niya, yung design kasi nung halaman na to, is parang binonsai na hindi mo na kailangan i-trim yun. Sobrang ideal, sobrang ganda. Kita nyo naman, di ba, kung gaano kaganda yung itsura niya. Sana is maayos yung pagkapat ko. Ayan. At, diyan ko na siya ilalagay ngayon, di ba? Maganda naman siya. Oo. Ayan yung kinalabasan ng pagrepat ko. Tapos, ganyan kaganda yung kanyang dahon, oh. Tapos, mas gumaganda siya. Ito, ha. Mas gumaganda yung halaman na to kapag naiinitan. So, the more na mainit yung lugar, the more lalabas yung kanyang variegation. Kaya yung etong mga part na to, hindi pa to ganito kaganda. Mas may igaganda pa tong halaman na to. Kaya isa siya sa pinaka-recommend ko ngayong summer na halaman. Lalong-lalo na sobrang tag-init ngayon nga daw. Ngayon nga daw taon na to, ito yung taon na mas mainit kesa sa mga nakaraang taon. So, El Nino tayo. Medyo nakakapangamba sa mga may collection ng mga may variegation plants. Ayan, nakakapangamba yan. Pero sa katulad ko na yung mga halaman na talagang pinili ko para dito sa bahay ko is alam kong kakayanin ng paano ko sila alagaan at kakayanin ng weather dito. Pero kailangan pa rin kasi talaga natin ng alagaan yung halaman, ha. Kaya ang maintenance na ginagawa ko sa kanila, talagang didiligan ko yung sahig para may moisture, hindi sobrang dry nung area. Kaya etong halaman na to, na outdoor na to, isa siya sa naging highlight dun sa front ng gate ko kasi nga, ang ganda diba ng itsura niya. Tapos hindi ako mangangamba sa kanya mainitan o maulanan kasi mas gumaganda siya kapag naiinitan. So, yun yung kanyang benefits na hindi ka mangangamba. Diba? Ayan lang ang ginawa ko lang, nirepat ko lang siya at in-updatean ko lang kayo dito. Ang pag-ano nito, ang propagation nito is marcot. So, yung mga, yan, yung mga, pwede mong i-marcot dito, pwede mo naman i-marcot yan. Ang marcot kasi is, mas safe siya. Para din siya katulad nila money tree ba tawag doon? Ay, hindi.
rubber tree. Yan, katulad siya nila rubber tree. Pero ito nga lang is mas hindi ka mangangamba kasi hindi siya kumakain ng lugar katulad ng mga rubber tree na kakainin yung ilalim mo ng ugat. Nakakasira daw talaga ng ilalim si rubber tree, kaya mas idea siya na wag mong ilalagay o dadirect sa lupa. Balete nga daw kung tawagin dun. So, the more na nilagay mo siya sa lupa, mas the more na distraction yung laki na makukuha niya kung i-home garden mo siya. Unlike nang nakapat siya, nakukontrol yung paglaki o pagkain ng ugat sa lugar niya, di ba? May sense konti. May sense konti. So, ayan. Lagyan ko lang din siya ng Osmo coat sa ibabaw. Ayan. Huwag kayong mag-alala, hindi siya overdose sa Osmo coat kasi yung Osmo coat is slow release lang naman. Kaya, ayan. Dahil, andito na nga ako, ilalagay ko na siya dun sa gilid. Maglalagay na rin ako ng Osmo coat dito sa mga halaman natin dito, ha? Ganito lang talaga ako maglagay ng Osmo coat. Wala akong measurement, wala. Basta maglalagay lang ako dyan ng Osmo coat. Ayan. Yan siya. So, yan. Sana gusto nyo. Doon ko siya ilalagay sa pwesto na yun. Tignan nyo, ha? Medyo mabigat nga lang. Pero kaya natin yun. Yan. So, ayan. Doon ko lang siya nilagay sa gilid. Parang accent nga doon sa harap ng gate namin. Nandun siya mismo. Tapos, nandun yung tangki namin ng centralized filter. Tapos, ay, ito pala. Ito. Ito, itong halaman na to. Ang tawag dito is magic fruit. Siya yung pag kinain mo, yung hinog na bunga niya. In parang 1 minute ata, lahat ng kakainin mo is matamis. Ayan. Tama ba ako sa pangalan nito? Magic. Pero ayan. Na-try na namin siya nung may hinog siya ng mga pula-pula. Ito kasing mga, ano na to, ayan, yung mga bunga na yan. Mamumula yan. Tapos ayun yung itatry mo. Yung lasa niya is normal naman. Hindi naman lasa ng malalason ka. Pero yung hindi normal, yung lahat ng kakainin mo is matamis. Hindi naman sobrang tamis. Pero, alam na, katulad nung kamyas, trinay namin, medyo, hindi siya maasim. Alam niyo na yun. Ay, ganun. Hindi ko alam kung tama ako ng pinagagawa ko noon na 1 minute. Kasi sabi nung sa amin yan, lahat na matitikman daw namin matamis. Hindi naman ganun katamis yung nangyari sa kamyas. Pero, hindi rin naman siya sobrang asim. O baka yung kamyas yun. Ewan ko lang. So, ayan. Ayun lang naman ang ating share for today. Sana is nagustuhan nyo. At today, gagawa ko ng mixture. Dahil marami rin ang nagme-message ngayon sa page para magpa-deliver ng mixture. Kaya, sobrang thank you sa walang sawang pagtangkilik ng mixture natin na yan. At hanggang ngayon is sinusuportahan nyo pa rin yung mixture ko yan. Ito lang, itatabi ko lang to.